Oh, hay esquema aquí, ¿no? Mira, si explicarme. Aquí. So, yun po mga amigo ang dahilan kung bakit po nakikipagtalo si Chamame kay Elvis. Siyempre, sino ba naman yung nagpapagawa, di ba, si Chamame? Ginagawa na po yung pinakataas o pinakabubungan ng bahay nila Tia Celsa. At eto, akala ko idudulo. O lalagyan na ng yero ito lahat. Pero pinutol po. Kumusta po ba kayo mga amigo? Nandito naman po si Kuya Raul at kita nyo naman po. Busy po dito sa may bahay nila Chamame. At pangalawang araw po, pangalawang araw po mga amigo ng paggawa ng pamakuan ng bahay nila Tia Mame. So papakita ko po sa inyo yung mga nagawa at si Tia Mame nakukonsumi talaga. So ayan po, ito na po ang madiwarang si Tia Celsa. Buenas tardes, antes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes Tia Celsa. ¿Por qué tú madiwara? Ha? ¿Qué problema? ¿Por qué tú discutir con Elvis? Era un poquito de fallo de número. Tú carpintería, ¿no? tú sabes hacer casa. ¿Qué na saber hacer casa? ¿Tú o Elvis? Elvis. ¿Por qué tú discutir con Elvis? Porque yo también un poco saber. Un poco saber. Ahora bien. Eso bien. Antes así. Largo. Como paraguas. Como antiguo. Como antiguo. Aha. Ang gusto ni Chamame pala ay ganito, maiksi lang yung maiksi lang yung pinakadulo nitong sa pinakabubong. Ngayon ang gusto nila Elvis ay sakupin na itong lahat na to. Mahaba kasi yung mga yung mga pinakadulo na yan. And then si Chamame second demotion. Ang gusto niya ay moderno daw yung paggawa ng bubong. Meron naman silang mga ginawa. Yan, meron naman na silang ginawa na ito, papakita ko po sa inyo. So ito po yon mga amigo. Meron na kasi silang forma dati na ito ang susundin. Yan po ang susundin. Tapos antes, no? Chamame. Antes esto ay foto. ¿Cómo se llama? Esquema. Esquema antes, ¿no? Ahora, ¿por qué tú discutir con Elvis? Hay esquema. Ajá. Hay esquema aquí, ¿no? Mira. Sí, explicarme. Aquí. Ajá. Todo está bien. Sí, está bien. El esquema está bien. Ajá. Pero, Ajá. cuando poner aquí, es lo que están cortando. Ajá. Esto de aquí tiene que ser 60. Saliente así. 60. 60. Ajá. Después, chapa, 10. Ajá. Cuando 60, con 10 de chapa hace 70. Ajá. Ellos ahora han puesto aquí 70. Ajá. Cuando va a poner 10 de chapa va a ser 80. 80 es medida de terraza, no se puede para saliente de terraza. Largo. Largo. Ajá. Porque cuando llueve, sopla fuerte, aquí 80 sale. Sale. Oho. Ayun pa lang sina-explain ni can decir mas mejor Elvis ha dicho quiere mucho como terasa. Sí. Yun ang na-explain pala ni Chamame. Ang gusto ni Chamame, maiksi lang yung pinakabawat dulo na to. Kasi pag mahaba daw, kapag daw merong malakas na hangin, baka mapatumba yung pinakabubungan. So, yun po mga amigo ang dahilan kung bakit po nakikipagtalo si Chamame kay Elvis. Siyempre,
Sino ba naman yung nagpapagawa, di ba? Si Chamame. Oo, sige, sabihin natin na para sa kanila ito. Ang sabi ni Chamame, marunong si Elvis gumawa ng bahay, ngunit siya ay may kaalaman din. Kaya yung gusto ni Chamame ay yun ang masusunod. Kasi sa atin po sa Pilipinas, di ba, maiksi lang yung konti lang yung sa pinakadulo ng bahay. Ayan, yung pinakalagay ng mga alulod. Doon ay hindi masyadong mahaba. Kaya ang gusto ni Elvis pahabain, ngunit ayaw ni Chamame yun. At ang gusto niya ay kaunti lang yung nakaangat sa dulo ng bahay. So ang gusto ni Chamame mga amigo, ayan, ganyan lang po siya kahaba. Ayaw niya na habaan yung ayan, ayaw niyang habaan yan. Kasi nga pagka humangin ng malakas, possible na baka matuklap yung yero o yung baka bumagsak. Ayun nga, and then nag-i-explain si Chamame, ato explicar con alyan. Pero cuando tú explicar, él no quiere aceptar así. No, ahora ya han comprendido. Comprendido. Sí. Por eso tú has dicho, esto casa tú quiere moderno. Moderno. Lagi sinasabi ni Chamame, gusto niya yung modern na bahay. And siguro iba-iba kasi yung klase ng paggawa na alam nila. Si Chamame may alam naman sa paggawa ng bahay. Kaya por eso cuando hacer esto casa más mejor tú está aquí. Porque cuando tú no está aquí no. Sí. Oo. Tama naman si Chamame. Kaya pala pagka tinatanong ko, Chamame, nasaan ka? Sabi niya, nandito ako sa pinapagawang bahay at tumutulong din ako. Kasi madalas po mga amigo, pagka daw siya ay umalis tapos dumating siya dito, malamang iba yung magagawa at hindi niya magugustuhan, ipapaulit niya. Kaya naman mas maganda nga talaga pagka may pinapagawang ganito. Kahit ako sa Pilipinas po, kapag nagpapagawa kami, mas maganda talaga na binabantayan. So kahit yan ay excuse me. Kahit yan ay pakyaw, dapat tingnan mo rin kasi para makita mo kung ano yung gusto mo. Tayo naman kasi pag nagpapagawa tayo kung ano yung kung ano yung gusto natin, yung dapat ang masunod, hindi yung mismong gumagawa. Chamame, no, tú mucho experiencia para hacer casa. Por eso tú sabes esto, no? Porque mi papá. Ajá. ¿Tu papá qué? Mi papá aquí enseña mucho cosas. Enseñar tú. Por eso tú sabes. Kagaya niyan mga amigo, yan si Chamame, alam niyo po, ang ginagawa niya pag andito siya, naghahanap yan ng mga pakong mga nahulog. Naghahanap siya ng mga pakong nahulog tapos ibinabalik niya. Kasi napakamahal po ng pako dito mga amigo. Grabe, iba ang presyo dito. Yung mga ganyan, sobrang mahal po. Kaya po sa lahat po ng materyales na binibili ni Chamame ay wala pong nasasayang. Kasi sabi niya lahat ng binili ay pera at pinaghirapan. Kaya dapat isinop. At sa Pilipinas naman ganun din di ba? Isipin nyo, pag nagpagawa ka talaga, minsan talaga sasakit ang ulo nyo. Ako sa experience ko na nagpagawa ng bahay, nagpagawa na yung bahay ng kapatid ko na si Princess, kami po ang andon, ako ang nandon at ako mismo ang tumingin ng gumagawa ng bahay. Marami kong na-experience dyan na minsan about sa pasahod, ganun, about sa mga materyales, minsan yung materyales na isasuggest hindi pala okay. Minsan lolokohin ka kasi yung mga pakyaw, ganito dapat yung bayad sa pakyaw. Marami na rin ako na-experience sa pagpapagawa ng bahay. Pero sabi ko nga kay Chamame, siya din sigurado makaka-experience ng ganito. So dito pa rin din sa pagpapagawa ni Chamame, umpisa pa lang din nagkaroon na siya ng problema sa gumagawa. Tapos sa mga materyales, merong nanloko sa kanya, pinagbabayad siya ng mahal. Alam niyo po yung hanggang sa tabla na to, ilang araw po bumabalik-balik dito yung lalaki na tauhan na nagbenta at humihingi pa ng dagdag. Kayo mga amigo, ano yung mga na-experience nyo sa pagpapagawa ng bahay na talagang kayo na stress? Ako, unang-una yung
sa materyales. Kapag ka hindi kasi Pacquiao, ikaw ang bibili ng materyales, umaga-umaga pa lang o-order ka ng mga bato, simento, tapos minsan kulang yung gamit, katanghalian tapat, pupunta ka sa hardware o order ka, mga ganon. Pero natuto ako nung nagpagawa kami ng bahay talaga. Lahat ng contact ng hardware, yung mga hardware sa amin, alam ko kung saan ang mura, tinatawag ko lang yun, tapos di-deliver. So, sabi ko nga, kapag ako nasa Pilipinas at nagpagawa ng anong project, kayang-kaya ko na kasi talaga by experience talaga matututo ka. So, tanong natin kay Tia Mame ano yung mga na-experience sa pagpapagawa ng bahay niya. Bukod sa siya ay, ang alam ko yung pag bumili siya ng maraming materyales, hinihiram sa kanya tapos hindi na ibinabalik. Tia Mame, antes cuando tú hacer casa, que tu experiencia mal. Ejemplo, cuando tú comprar cemento, después hay tu amigo venir aquí, quiero pedido esto, 2 cemento. No vuelve, así. Tsaka ito mga amigo, gusto ni Tia Mame mataas tsaka ni Elvis. Dati kasi mababa. Yung bahay nila doon sa kabila, yung sa may tabla, mababa, medyo mainit. Pero ito, mataas na po siya. Kaya sigurado magiging okay naman yung kalalabasan nito. Ayan po mga amigo, sa 2 araw na paggawa po nila ng bubungan o sa may pamakuan, ito na po yung mga natapos. So malaki na ang pagbabago kumpara dati na saglit lang, 2 araw lang, ang dami nang natapos Sobrang laki niya isipin nyo yan. Ayan po. Ito na lahat yung mga nagawa. So ito na po mga amigo, yung 2 araw na nagawa nila. Di ba? Bilis. 2 araw pero halos matapos-tapos na. Paulino, ¿qué tal? Bien. Falta poco terminar. Kaya po ako mga amigo, ang maisasuggest ko po sa inyo kapag po kayo nagpagawa ng bahay, pinakamainam po ay kumuha kayo ng kontraktor kasi hindi sasakit ang ulo nyo. Magbabayad lang kayo. Oo, magbabayad lang kayo pero at least hindi sasakit ang ulo nyo about sa mga materyales. Lalo na kapag meron kayong trabaho, kuha lang kayo, bayaran nyo, pakita nyo yung design na gusto nyo, i-compute nila yon, tapos hanggang sa matapos. And then about sa bayaran naman po sa may contractor, halimbawa una babayaran nyo po yung 30% o 50%, tapos susunod ulit doon, basta kung ano po yung natatapos, kung bawat may natatapos po sa bahay, yung may babayaran po kayo. Ganun po sigurado hindi sasakit ang ulo niya pag may contractor kayo. Na mapagkakatiwalaan minsan kasi di ba iba manloloko Maraming nanloloko, maraming iiwan na lang yung bahay kapag na-short na sila sa pera. Yung ganun. Maraming pagkakataon po mga amigo na ganun. Kaya kapag nagpagawa po kayo ng bahay o anumang yung proyekto nyo na gagawin, sigurado po meron kayong contractor na mapagkakatiwalaan. At kagaya niyan, si Tia Mame na nakukonsumi ngayon, pero at least nasusunod yung gusto ng nagpapagawa ng bahay. So, kahit na mayroong pagtatalo, maaayos at maaayos naman. Kasi wala namang magagawa si Elvis at saka si Paulino kung hindi sumunod kay Tia Mame. Dahil ito ay kagustuhan ni Tia Mame o yung gusto ni Tia Mame ang masusunod. So ayun po mga amigo, yun lamang po ang video natin for today at maraming salamat po. Diyos sa manana. Ciao! Bye! Bye ka! Bye! 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 I love you! Bye! Bye! I love you! Na-appreciate ko yung paano sila nagdadasal.